Is, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hello. Praise God. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tingnan po ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Magandang pagmasdan at kapanggan ng isang pamilya ay nagpupuri sa Panginoon. Kaya po, nakita natin na pag ang pamilya ay buo, ay naroon ang full support ng Panginoon. Sana lahat ng pamilya ay ganon, ang buong sambahayan ay naglilingkod sa Panginoon. Yung ibang kapatid natin sa Montserrat ay dito kasi doon ay bahang hanggang tuhod ng tubig. Kaya kasi nila iba dito makadala yung iba naman, siguro yung bahagi doon ng Pantalan, Green Village, maraming lugar ngayon ng baha. Kaya yun ang malaki. Pero anyway, ay hindi yung mapipigil para hindi magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kung sa lahat, ay hindi ko ang katahimikan para sa gawain at tayo ay lumalangin sa Panginoon. Let's pray. Amang banal na pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na nasa kalangitan, itinutulog namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso sa harapan at aming itinutulog sa iyo ang lahat ng mga kasalanan at karumihan sa aming puso. Na sa pangalan ng Panginoon Kristo, itataas puso namin, inihingi ng kapatawaran. Hugasan at linisin kami ng iyong banal na dugo at pagkatapos ng hayaan mo ang iyong salita na magitan ng banal na Espiritu na siya aming guro ang siyang manatili sa aming mga puso. Ang mga salita mo na nagbibigay buhay, kalakasan, kasiglahan at katatagan upang kami magpatuloy sa paglilingkod at pagsunod sa iyo dahil sa panahon ito na nangyayari sa libutan ay hindi kaya ang mga mananampalataya upang lumayo sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming magiging panlalalig o lukewarm at rin namin sa magitan ng salita ay buksan ang aming kaunawaan na sa panahon ito ay lalo kaming tumingin sa iyo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa sanlibutan. Sapagat ang mga nangyayari sa libutan, ito yung mahatak sa aming pababa upang kami malayo sa Panginoon. Hiling namin, tulungan mo kami laging tumingin sa iyo, ang author at finisher ng aming pananampalataya. Dalayan ko ang gawain ito ay maging dalawang sa iyo. Holy Spirit, ikaw ang aming guro. Ang salita mo ang aking sasalitain. I totally yielded unto you, God, Holy Spirit. Give me wisdom and knowledge to teach your word, not my word, but your word. And I pray, enlarge and open the spirit of understanding of everyone who is ready to receive your mighty word. Pagpalayan mong gawa ito, balutin mo dugo ang bawat isa, pagkasala ka ng iyong banalangin na siya sa kaway-gawa sa tuluro bumurasan ng gawang away. At ang gawain ito, Ama, ay aming inihandog sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Para mag-amin ng Panginoon. Ngayon po umaga na kayo paksaay, katulad ng pinaksa ko doon sa first Sunday sa kabila. And I do believe, kung mapapakin na ito, serve as a refreshment for them. Ito po ay kailangan natin ngayon sa panahon natin. Sapagkat hindi lang sa atin sa huling panahon ay gumagawa ang kaaway para ang mga mananampalataya ay title laan ang pinangahawakan. Pero yung kanyang pamumuhay ay taliwas
sa sinasabi ng banal na kasulatan. Although inaangkin na niya na siya ay Kristiyano, pero makita natin yung kanyang pamumuhay at sa paningin ng Panginoon, taliwas ang kanyang pamumuhay. Although siya ay sumasamba linggo-linggo, pero ang makikita natin, they do it because nakasanayan, tradisyon, ritual. Ang banal na kasulatan ay maingat na nagpapaalala sa atin na hindi tayo tinawag sa kayong kaparaanan. Ang paksa po natin ngayong umaga yung the importance of Christian living. Ang title sa Christian living at ang pinaka-theme po natin ay the importance of Christian living. Ang kahalagahan ng pamumuhay Kristiyano. Alam niyo ang kaligtasan madali. Pag nanawagan ng leader o minister sa gustong tumanggap sa Panginoon, sa anumang sitwasyon o sa anumang kalagayan naroon siya, pag tunay na tinanggap niya ang Panginoon, magkakaroon siya ng kaligtasan. Pero hindi doon natatapos ang pagiging Kristiyano. Sapat yun ang pasimula pa lamang ng iyong paglalakbay Kristiyano at dapat nating maunawaan ang pagiging mananampalataya ay hindi lamang nagsisimula sa pagtanggap at natatapos sa pagsanggap. Sapagkat simula ng tanggapin mo si Kristo bilang sariling Panginoon, doon nagsisimula ang iyong pananagutan sa Diyos at sa tao at sa iyong sarili. Sa Diyos, sa tao at sa iyong sarili, doon magsisimula ang iyong pananagutan sa kapagkat ikaw ay pag tinanggap mo si Kristo, hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa Diyos at para sa mga tao. Sapagkat sinasabi ng Roma, chapter 12, tayo ay nakuugkog ng maraming saksi. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Kristo, maraming tao at mga banal sa langit ang nakatingin sa atin. Kaya, ang pagiging Kristiyano ay hindi easy life. Sapagkat lahat ng ating ginagawa sa takdang panahon, tayo ay magsusulit sa Panginoon. May mga hindi na parang nagkaroon ka ng trabaho. Sanay ka kung hindi ka nagtatrabaho, sanay ka gumising ng kahit anong oras. Lumalabas ka, pumupunta ka sa lugar na gusto mong puntahan. Sapagkat wala kang responsibilidad. Wala kang pananagutan. Pero nung ikaw magkaroon ng trabaho, aba kinakailangan alas 8 pa, nasa opisina ka. Alas 5 lalabas ka. Hindi ka pwedeng nasa trabaho, ilalabas ka at magpapagalagala. Bakit? Meron ka ng responsibilidad doon sa opisinang pinagtatrabaho mo. Meron kang pananagutan sa boss at sa kumpanya. Ganun din tayo mga Kristiyano na tinanggap natin si Kristo, hindi na natin pag-aari ang ating sarili at ang ating oras at ang ating goal, ang ating panahon. Ito ay pag-aari na ng Panginoon. Yun ang pamumuhay Kristiyano. Kaya po mga kapatid, hindi maalwantas o responsibility ang pagiging Kristiyano. Although, to be saved is easy if you receive truly Jesus Christ as your Lord and your Savior. But it is not easy to live according to the will of God. Hindi madali. Magkakaroon ka ng burden. Kabigatan na kung tunay sa Kristiyano, ikaw ay nag-iisip ng maganda sa kaayos ng iglesia,
sika ayos sa iyo ng buhay mo. Lahat tayo, nais natin pumunta sa langit. Taas po gusto pumunta sa langit. Almost 100%. Pero ang tanong, sister, kung tayo lahat ay Kristiyano, ito po pananagutan. Marcos, tama, Marcos, sinabi ni Jesus, sinisindahan ba ang ilawan upang itabo sa malaking takalan? O kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba kapag nasindihan na at ay nilagay ito sa talagang patungan ng ilaw, walang taong natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag, makinig ang may makanig. Ang Panginoon ay nagsalita ng talinaga. Bakit talinaga? Para makuha niya ang atensyon ng mga hearer. Kaharap niya yung mga tao. Nagsalita siya ng mga talinaga at sabi niya, ano kaya ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon? Kaya, mapapansin natin, ang unang sinabi, pakibalik sa verse 1. Yan. Ang unang sinabi ng Panginoon, sinasabi ba ang ilawan o pakita ko sa malaking takalan? O kaya sa ilalim ng higaan, hindi pa kapag nasinda niya ito inalagay sa talagang patungan ng ilaw. Yung literal na ilaw, halimbawa, ito, halimbawa, yan. Yung ilaw niyan, nilagay diyan, may dahilan. Hindi ka naglagay ng bumilya para ilagay sa ilalim ng lamesa o sa ilalim ng iyong higaan. Di mo ba? Pag ilagay mo yung ilaw nyon, walang kabuluhan yung ilaw na yun. Ang ibig sabihin ng ilaw sa akin, dapat ba tayo mayroong bumilya sa katawan at naglalakad mayroong tayo kitang ilaw. Hindi ganun ang ibig sabihin. Talinaga. Ang sinasabing ilaw, yung tinanggap mong katotohanan na salita ng Diyos. Kaya sabi mo, ako ang katotohanan. Sige, ang Panginoon ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang ibinabahagi sa iyo ng Diyos ay katotohanan. Ang ibinibigay ng katiliman ay puro kasinungalingan. Ngayon, tinanggap mo si Kristo, tumatanggap ka ng katotohanan. At ang sabi, yung mga katotohanan yun na nalaman mo ay sa iyo lamang. Hindi mo pinagsasabi sa iba. Hindi mo ba sinasabing ikaw ay tunay na born again o tinahihiya mo na ikaw ay born again? Hindi mo ba sinasabi si Kristo ang iyong Panginoon o tinahihiya mo na si Jesus ay Panginoon? Baka masabi sa iyo, meron ka na lang ibang reliyon. Yun ang ibig sabihin. Dapat yung ating nakatanggap na katotohanan na ilaw na salita ng Diyos ay ating hindi sinasarili kundi ibinabahagi sa iba. Pero may pagkakataon na ang ilaw yun ay hindi makita sapagkat nakatago sa mga maling ginagawa. Alam niya ang katotohanan, pero yung pinakikita, contrast doon sa katotohanan. Kaya ang sabi, doon sa Banal-Balatan, kung ikaw ay nakakakilala ng tunay na katotohanan, huwag mong sarilinin. Huwag mong itago. Isabuhay mo yung mga salita ng katotohanan na yung natanggap. Sapat ang Diyos hindi nalulugod na ikaw lamang ang pupunta sa langit. Sapat, tanong ko sa inyo, kung ikaw lang ang ligtas, solo-solo ka, dahil pupunta ka sa langit, magiging masaya ka ba pag ikay solo-solo sa langit? Nag-iisa ka. Ay langit na, pero solo-solo ka. Matutuwa ka ba noon? Di ba magiging masaya ka pag marami kayo? Pero paano maliliwanagan yung mga tao na sa kadiliman kung ikaw na nasa liwanag, hindi mo ipinabahagi yung liwanag sa iyong kapatid? It is our obligation, pananagutan,
responsibilidad sapagkat hindi ginagamit ng Diyos ang anghel para mag-preach ng Word of God. Kahit ang mga anghel, ang buwa mismo rito, ang Panginoon sa Kristo para mag-preach ng gospel, hindi niya ginamit ang anghel. Ang ginamit niya si Jesus na tunay na tao sapagkat tao ang kanyang pagpapahayagan ng salita ng Diyos. Dalangin ka ng dalangin, Panginoon, dalangin ko, makarinig siya yung aking mahal sa buhay, yung aking asawa, mga anak, magulang, kapatid, o sino man, sila yung makakilala sa iyo. Ikaw ang susi. Hindi. Kinakailangan maghanap ang Diyos ng iba para makatama sa katiniman na yung madala mo. Ikaw mismo, kasama ka na. Sabi nga, witness in Judea, in Israel, Judea and Samaria, in Judea and Israel, sa buong sambayan. Judea, kapitbahay. Samaria, buong sanlibutan. Kaya, bago marinig ng kapitbahay mo ang Ebanghelyo, dapat muna yung kasambahay mo ang makarinig ng Ebanghelyo. Dapat bago mga tao sa paligid ay makahanggap ng katotohanan o liwanag. Dapat yung kasambahay mo ang unang makatanggap ng liwanag bago ang iba. At bilang mga Kristiyano, una, sa loob ng iglesia, pagkasunod, ano ang responsibilidad? Nakikita ba natin ito? 10% naman pero hindi na malaman kung saan araw. Anong barday mo? Na hindi mo na alam yung dating katabi mo. At ang oras ng service ay nagkukwento kayo, ngayon wala ka ng kwentuhan dahil hindi mo na alam kung saan naroon siya. Meron ka ba barday? Kaya, 10% sa iglesia. 10% of church members cannot be found. Lalo na kung ikaw ang nag-anyaya dito sa kanto. At nawala na, hindi mo na hinanap. 20% of church members never attend church. Why? Sa Panginoon, 100 tupa na wala ang isa, iniwan yung 99 at hinanap yung isa. Ibig sabihin, isang kaluluwa ay napakahalaga sa Panginoon. Yung dati kasama mo siya, kapitbahay mo, hindi mo, alam mo nang hindi umaten. Bakit hindi mo siya muling inaanyayahan? At ang katuwiran mo, bahala siya. Alam mo na ang katotohanan. Pero kung ikaw nakakaalam ng katotohanan, it is your obligation, it is your responsibility, palalahanan yung mga taong hindi na umaaten, pero nakikita mo sa iyong environment, nakakasalubong mo sa palengke, nakakasalubong sa lugar, nakikita mo sa kapitbahay, yung obligasyon na palalaanan sila. Lalo na kung siya ay nasisinsay sa tamang daan sapagkat ang sabi ng banal na kasugatan sa Ezekiel chapter 3 verse 20, kung isang mabuti ay bumalik sa masama, ikaw na nakakaalam at hindi mo siya pinagpaalalahanan, ako'y maglalagay ng katisuran sa tao ito at siya'y madadapa at siya'y mamamatay. At kung magkaroon, sisigilin ko ang kaluluwa sa iyong mga kamay. Kapag Kristiyano kayo, nakita mo nangyayina, hindi mo, wala kang pakalam. Bumaksa. Ay gusto nyo diyan lumakislay ka ng Kristiyano, nagawa siya ng paraan para mamatay. Pag namatay yun, na hindi nag-refer, sabi na pa yun, sisigilin ko ang dugo sa iyong kamay. Bakit? Huwag kang
tulad sa asin na halibing asin. Asin nga, pero hindi kapag-pakinabang, katulad ng asawa ni Lot. Ang asin ay may lasa. Pero kung ikaw ay asin na walang lasa o matabang, mabuti pa na ilagay sa lupa at turakan. Ganun tayo, Kristiyano. Pag sinabing asin, ang bawat salita ng mamutawi ay salita ng revival, ng pag-ibig, para yung mga taong tumatalikod ay magbalik loob sa Panginoon. Kaya, responsibilidad natin yung ating mga kasambahay, yung ating nanay, tatay, na umatay ngayong tingna. Ang katuwiran ay pagod. Okay. Pero, turuan mo sila anong dapat unahin. Binigyan tayo ng 6 na araw para sa ating sarili at para sa kapamilya. Yung isang araw, huwag natin nakawin. Yun ay para sa Panginoon. Kaya naman gusto ng Panginoon sa loob sa linggo'y narito ka, hindi dahil gusto ng Diyos na purihin mo siya, sambahin mo siya. Ang gusto ng Diyos, pagpalain ka at palakasin ka. Because without God, you can do nothing. Palakpakan natin ang Panginoon. 25% they do not pray. Tapos po dito yung araw-araw na nanalangin. Totoo ha? Araw-araw na nanalangin. Okay. Also, almost 100% ay 20% lang kay pray. O wala pa. Kapatid, mahalaga ang prayer. Kahit ganun kapagod mo dahil sa trabaho, huwag mong katatamaran ang pananalangin. Sapagkat yun ang paraan para ikaw ay gumulog sa Diyos at sabihin mo kung ano ang iyong mga pangangailangan. Lalo na kung ikaw ay mayroong matindi, mabigat na problema, sana na tayo ay lumapit sa Panginoon, ay lumalayo at ang ginagawa natin, tayo nagmumukmok dahil sa ating problema. Tayo naglalanglang sa ating problema. Yun ay hindi solusyon. Kung hindi may problema, huwag mong dibdibin ang problema. Tuhurin mo ang iyong problema. Anong ibig ko sabihin tuhurin? Iluhod mo sa Panginoon ang iyong problema para magkaroon ng solusyon sa ating problema. Yan ay sinabi ng Panginoon. Sapagkat yun ang bigay na ehemplo ng Panginoon na araw-araw siya ay kumanalangin, hindi pa sumisikat ang araw, ay nananalangin na siya. Kaya nung makita ng mga alagad, ang Panginoon ay laging nananalangin, lumapit sila sa ang mga alagad sa Panginoon. Panginoon, sinabi mo niyang turuan mo kami gumawa ng himala. Turuan mo kami magpagaling ng may sakit. Turuan mo kami magparas ng demonyo. Turuan mo kami maparami ang tinapay. Turuan mo kami sawayin ang hangin at ang tubig. Hindi yun ang hiningi ng mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, ng mga alagad, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Napakalaga sa buhay Kristiyano ang pananalangin. Kaya tinuruan ng Panginoon. So Matthew chapter 6, mula verse 9 hanggang 13, sabi ng Panginoon sa mga ganito kayo manalangin. Our Father, which is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for all our sins as we forgive others. Do not lead me to temptation, but deliver me, for thy is the kingdom, thy power, thy honor, and thy glory. Pero kung unawain mo, ganito kayo manalangin.
Iba yung salitang ganito kayo manalangin kaysa ito ang inyong ipanalangin. Hindi sinabi ang panalangin natin, Our Father. Ito ang inyong panalangin. Our Father. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Ibig sabihin, mayroong pattern. Bakit kayo tumalangin sa Panginoon, Our Father, mayroong ka relasyon sa Diyos. Halong ba din, sinasampo mo siya sa pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Hindi yung Ama namin sumasalang. Hindi masama, pero yung pattern kung paano tayo tumalangin sa Panginoon. Hindi siya lang, ito ang inyong ipanalangin. Ganito, yun yung pattern. Kaya napakahalaga na tayo ay nananalangin. Sunod, tanggapin natin na hindi sila nagbabasa ng Biblia. Totoo, hindi. Taas ang araw-araw nagbabasa ng Biblia. Ayan. O lalo nang lumiit. Lalo nang lumiit. Sino po dito araw-araw ay kumakain ng tinapay at kanin, taas po kamay? Totoo ha? Yung lahat araw-araw kumakain. O, manuari pa kayo ha? Kung kayo kumakain, patay na kayo. Yung pagkain literal, hindi nyo nakakalimutan. Pero yung pinaka-importante, yung pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Naubos ang ating panahon sa cellphone. Scroll ng scroll. Pero kailanman, hindi natin na-scroll yung Bible. Hindi natin nababasa. Kaya sinasabi na tayong manalangin at magbasa ng Biblia sa buhay Kristiyano, yun ay vital part. Pinaka-importanting bahagi ng ating buhay, yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Gustong-gusto ng demonyo, huwag kang magbasa ng Biblia, maging busy ka sa maraming bagay. Huwag kang magbigay ng panahon at atensyon sa pagbabasa ng Biblia. Maging sapat na sa iyo ang tuwing araw na linggo ang makinig ng Word of God. Which is a very big deception of the devil. The more you read the Word of God, the more you become proximity, lalo magiging malapit sa Diyos. Pag ikaw ay walang pagbabasa ng Biblia, ang spirituality mo ay malayo at ang iyong panalangin ay wala. Huwag kang magtaka. Wala kang desire sa spiritual issue sa iyong buhay sapagkat yung paglalakis mo sa panalangin at pagbabasa ng Biblia ay wala sa iyo. Kahit mga leader, lahat tayo, we must read the Bible and we must pray because this is the time na tayo maging sumunod, magbigay ng panahon sa Panginoon. What will you give to your member if your spirituality is not built by the Word of God? Don't be satisfied to read and study the Word of God when the time you are going to stand and preach. When you read the Bible, it brings information. But when you meditate the Word of God, it will give you transformation. Not just reading and reading and reading, knowledge and knowledge and knowledge, but no change. Tatayo, babasahin, what is the power? Where is the anointing? But when you read and meditate and seek the Word of God, you will receive transformation.
Because before God transfers your people, God will first transform you, and the anointing of transformation will flow to the church because you are being transformed. Paano ka magtuturo sa iglesia ng pagbabago at pagsunod kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka nabago at hindi ka sinusunod? You are just carrying victory in Christ Christian Fellowship. How can you say you are victorious if you cannot defeat yourself? Sasabihin mo, victory in Christ. Mananagumpay kay Kristo. Totoo ba yan? Napagtagumpayan mo na ba si Kristo? Napagtagumpayan mo na ba sarili mo? Kung ang sarili mo mismo ay hindi mo napagtagumpayan, useless ang pag sinabi mong ako ay taga-victory in Christ. Sapagkat ang victory in Christ, hindi title, hindi pinanganak ng tao, kundi sa Diyos nagmula. Ang mga pamunuan ng iglesia, ano mga kanyang kalagayan sa iglesia? Una, may pananagutan sa Diyos at sa kanyang iglesia. Sabagat kung ano ang nasa kanyang puso, kung ano sinasabi niya, yun ang pinakakain niya sa mga tao. Pero ang puso mo ay hungka sa tunay na kahulugan ng espiritual para paglago. Ang tatanggapin ng mga tao ay hungka. Kung ito, ang leader ay pamunuan ng iglesia ay bata, musbog, mamang, madaling bumaksak. Anong inaasahan mo sa miyembro? Wala. Kaya this is the time. Yung kahalagahan ng tinatawag na importance of Christian living. Umalis na tayo sa ating kinagagaan na matagal tayong nakatulog. At ang leader pag nagsalita, tayong lahat kasama ko, saka lamang magigising pag nagsasalita at pagtapos magsalita, tulog muli sa spiritual. Kaya every bit of our heart, dapat bukas ang isip, ang puso. Magbigay tayo ng panahon sa pananalangin. Magbigay tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag tayong padala sa halat ng salinitan. Huwag tayong mahagawa sa iglesia. Pero wala yung kakilos ng banal na Espiritu Santo. Walang healing, walang sign and wonder. Pagkaganon, nakakasawa umaten. Kahit walang pagbabago sa pamunuan at sa iglesia, ritual, religious. Yun ang sinasabi ng Panginoon, lukewarm church. Dapat makita natin ang ating responsibilidad. Hindi lamang ang pamunuan, kundi lahat ng sasakot na iglesia, meron tayong pananagutan sa isa't isa. Sabihin ko nga sa kadugo, kapatid, meron tayong pananagutan sa isa't isa. Sapagkat tayo ay magsusulit sa Diyos. Yoko rabakam taratay. Palampakan natin ang Panginoon. Read your word! Read the Bible! Kung hindi yan importante, hindi bibigay ng Panginoon. Minsan, wala ka ng Bible, meron ka ng cellphone. Akala mo ang scroll ay word of God, pero hindi pala. Kapatid, ang pinakamalakas na espada natin laban kakaway ay Word of God. Pero yun ang kinakalimutan ng tao nang tuksuhin, isada na sa Panginoon sa pagkain. Ang sabi naman sa Satanas, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa piling ng Diyos. Ang Biblia ay
ay salita ng Diyos. It is a spirit and it is life. Spirit at buhay. Ang ginamit sa pananggolong ka. Kaya pag tayo may kakulangang pinasyal, material, pagkain, hindi tayo nalililang. Panginoon, alam ko, hindi lamang sa tinapay na bumuhay, kundi sa bawat salita mo. Panginoon, kaya ko hindi kumain ng isang meal o isang araw. Alam ko, your word will sustain my life. Hindi pagka walang makain, naglililang sa Diyos. Bakit? Hindi ka Kristiyano. Christian, lagi yung pinakailangan, yung gusto ng laman ang ating suplayan. Ang tunay na Kristiyano, mayroon at wala anumang aspeto ng buhay tulad sinabi ni Pablo, purihin ang Panginoon. Si Hope na wala ang buong pamilya, nagkasakit, pero hinapakan kami, nagsuotan siya ako, tinarbong ulo, naglagay ng lumuhod sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Itinanganak ako sa bahay, bata na walang dalaga naman, gayon din ako yayao na walang dalaga naman, purihin ang Panginoon. Pagka ikaw may kawalan, nakakapagpuri ka ba sa Panginoon? Hindi mo tayo naglalala, bakit naman gano'n? Bakit may sakit? Bakit wala kami pagkain? Bakit magulo ang pamilya? Tandaan nyo, bawat pagsubok sa inyong buhay, mayroong layunin ng Diyos. Hindi pababa, kundi pataas na yung buhay. At pag nalampasan mo yan, pagsubok na yan, ang iyong spiritual ay tataas at ang iyong buhay ay uulan. Walang pinalarang masama ang Diyos sa atin. Lahat ay mabuti. Huwag yung katamaran ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung tusikondar ang pagkain. Yun ang pinaka-importante sa buhay Kristiyano. Na almost ilang porsyento, 35%. In over Christianity, beto sa iglesia, hindi lamang 35%. We do not read the Bible. Sa totoo, walang ulit. Walang exception. Leaders and members. Therefore, this is the time to return to God. Destroy, murder your body. Patayin mo ang iyong katawan at mabuhay ka kay Kristo. Hampasin mo! Palusahan mo, sabi ni Pablo, palusahan mo ang sarili mo para hindi ko hindi mo niya magawa ang gusto ng kanyang laman. Discipline yourself! No one will discipline you. I can't discipline you. But only you and God, if you submit to God, He will discipline you for improvement. He will not punish you, but He will chastise you. 40% admit that they never contribute to the church. Tithes are available. I do not give much attention for the tithes. I give much attention for your love offering to God. Do not give your tithe offering kung mayroong hesitation na kaya ka nagbibigay ay dahil mayroong sumpado. No! Nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Nagbibigay ka dahil sa batas. Pag hindi ka nagbigay, papaluin ka ng Diyos. To make this story, bakit yung mga believer pinagpapalan nila? Bakit yung mga believer sinasabi kaya pinaro ng Diyos hindi bibenta? I don't accept that. What I accept
kapag ikay nagbigay sa Panginoon, bukas sa puso mo, kay touch man, kay offering man, kung anong tawag mo, basta bukal na bukal sa puso mo, naniniwala ko, higit pa sa time ang ibibigay mo. Sapagkat kung sinabi mo, Panginoon, buong buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Ganun na nangyari sa bagong tipan, yung pagmamahal nila hindi tayo, binenta ang mga yan, para magkaroon ng punto sa iglesia, hindi lang tayo, kundi bukal sa puso. Hindi po siya ng Holy Spirit. Yung mga alagad ng Panginoon, nagbenta ng ariyan, wala silang pera. Nagbenta ng ariyan, ibinigay para sa gawain ng Panginoon. Pag tayo nagbigay sa Panginoon, hindi dahil sa mga, okay na kailangan mag-type dahil baka ako parang ng, kundi, Lord, ibibigay ko sa ito. Pag binilan mo, mahigit pa sa type, kaya ako ibibigay pa rin sa iyo ay dahil mahal na mahal kita. No one can outgive ka. Pag ikay nagbigay na mula sa puso, hindi mo kaya higitan ang pagpapala sa iyo ng Diyos. Hindi lang ang material, kundi physical, financial, at spiritual, dahil nagbigay ka sa Panginoon ng buong puso mo. Hindi nagbigay ka ng tithe, pero may hesitation. Wala sa puso. Useless. Ako yung bibigay hindi tithe, kung ano naman ay puso. Pero siyempre, kalimitan, ang binibigay ko, may pa sa tithe. Yung anak ko, tinuruan ko. Hindi naman sa pagkapan. Sabi niya, pare, kung sweldo ko ito 1 month, nagawain naman. Nagbibigay siya sa atin. Dahil mo, pero hindi siya. Kundi, sabi ko, magbigay ka sa puso. Dahil kung tayo, yung tago. Pero kung buong puso, nagbibigay siya dahil mo para sa lahat. Kaya tayo nakakaipon sa lahat. Why? Yung sinuuso na. Pagka kayo magbibigay sa Panginoon, hindi yung persado dahil may batas na tayo. Ay pag tayo, kung 100,000 kinita mo, 10,000 lang. Hanggang ito ka lang, dahil kung nakapit sa isipan mo, 10,000 kasi 10%. Okay, bahala ka na. 5,000, 15,000. Ay kung bukas sa puso, hindi lang 10%. More than 10%. O kung kulang man at kulang ka, hindi naman hihingi ng Panginoon mo. Kung kulang ka, Lord, yung kaya ko, kumita ko ng 1,000, ang 100 para sa iyo. Pero Panginoon, nagastos ko ang kulang pa rin. Ito ang 500. Hindi, kumita ng Panginoon. Kung bukas sa puso mo, pagbibigay. Ganun pa. Kaya iba, control. Kumita ngayon, hanggang doon lang siya. Bakit? Ayun yung sinusunod eh. Pero pag ang Panginoon, sinunod yung pag-ibig mo sa Kanya, higit pa rin ang ibigay mo. Dahil gusto, alam mo, pag ibigay mo sa Kanya ng higit pa, ay nakakala mo dapat ibigay, malulugod ang Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, ang tangke hindi namin sumusunod sa aking sinalita, kundi higit pa rin, sabagat higit ang kanyang pag-ibig sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ako magmahal sa akin ng kakaunti, mamahalin ng kakaunti. Ang magmahal sa akin ng malaki, mamahalin ko ng malaki. Amen ba? Palagpakan natin ang Panginoon. Sunod, nasa introduction pa lang tayo. Sunod, 70% never first assume responsibility. Wala na. Wala siyang akin, aalis. Ayaw tumanggap ng katungkulan. Pastor, hindi ako pwede. Pastor, hindi ko kaya. Ayan. Maraming ayaw tumanggap. Tandaan niyo, pagkakaibigyan ng responsibility kayo. Yung po ay pribilehiyo galing sa Panginoon. Esther, ikaw, matanda na ako. Pwede. Kay prayer warrior, pwede kang manalangin.
para sa mga membro. Walang hindi pwede. 85% hindi na kayo pag-imbita. Ilang taon na kayo sa iglesia, may na-imbita na ba kayo? Ha? Yung iba, amen. Yung iba, kami, amen. Bakit? Wala kayo imbita. Responsibility natin, dahil ng ating mga kaibigan, o sabi ko mga sabo, imbitahin natin. 95%, wala mo na dahil sa Panginoon. Ang tagal mga Kristiyano, wala ka ng imbita at wala ka na dahil sa Panginoon. And there's one. Pero tayo lahat, gusto natin pumunta sa langit. Di ba? Yung nakita, meron tayo nagawa. Pinagawa ba tayo? Pero gusto natin lahat punta tayo sa langit. Sunod, papasmusa ko na medyo napahaba tayo sa introduction. God expects us to live responsible living as Christians. We need to understand that we have no secrets from God. He sees and knows what others may not. Ayan. Sa Lucas, walang narinig sa Diyos. Lahat tayo kita ng Panginoon. Sa mga tayo magpunta, kita tayo ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magtago. Pwede tayo magtago na tao. Kay brother, kay sister, kay pastor. Pero sa Panginoon, never. Saan ka mapupunta? Ano bang pagkatakip ang gawin mo? Lantad pa rin yan sa Panginoon. Kaya, hindi ko na masyadong palaban yan. Kaya sabi, dapat nating unawain pagkat ang Panginoon po ay very careful to inform people of the responsibilities that came with being His disciple. Ang Panginoon po ay napakaingat na bigyan ng pagkaalam ang mga alagad niya. Pag ikaw ay naging disipulo. Kapag ikaw naging Kristiyano, ang mga tao sa paligid din nakatingin sa iyo. At hindi titingnan kalimitan ng mabuti. At titingnan sa iyo yung mga kasamaan. At pag minakit ka sa iyong kasamaan, magkakaroon sila ng dahilan na hindi mo siya maanyayahan. Sapagkat ang magiging katuliran niya, yung buhay ko bariyo lamang. Bakit ako atin sa gawain? O nga naman. Yung gawin natin, ginagawa pa natin, sabihin mo, born again ka. Pero kasama ka sa inuman, kasama ka sa dismisan, kasama ka sa mga bagay na magkawan sa limutan. Bakit pa kasama sa iyo? Wala din naman. Kaya, kailangan na tayo ay maging responsible. Ang Diyos ay maasa sa ating mga Kristiyano. Una, first, be more likeful. Sa verse 21. Magningning ka bilang Kristiyano. Magliwanag. Sinabi magliwanag, kala mo katotohanan, yung mga tao sa paligid mo na nasa katiliman, i-share mo ang katotohanan. I-share mo yung liwanag. Huwag mo ngakinin yung liwanag na nasa iyo, yung kaliwanagan ng kaisipan. Dahil sa katotohanan ng iyong tinanggap bilang Kristiyano, magliwanag ka para yung mga tao na sa kadiliman ay madala mo sa liwanag. Kaya magbibig ka. Namumuhay ka na walang tinatago. Hindi yung nagsasalita ka na sinasabi ng nagbabago ang Diyos ng buhay, pero ikaw mayroong tinatago pa rin kasalanan. Hindi ba pwede yun? Dapat iwanan mo na yung kasalanan para yung patotoo mo ay maging totoo na kahit saan ka pumunta,
wala silang masisilip na mali sapagkat transparent ka. Nababasa nila ang buhay mo at nalam nila na wala kang itinatago. Sino? I will be fast. Kasi magkaya na. Be transformed. Mamuhay ka na binago ng Diyos. Ang Christian living talagang binago ng Diyos. Bakit? Pag Kristiyano ka, ang Kristiyano ay binubukod ng Diyos sa sistema ng sanlibutan. Kapag nasa iyo Holy Spirit, tunay ka Kristiyano. Pag nasa iyo Holy Spirit, sa panahon na ito'y masinsay o mali ang hindi dinadaan ng pamumuhay, kinukonflict ka ng Holy Spirit, sasabihin ng Holy Spirit, mali yan. Huwag kayo kung gawin yan. Pero kung ikaw ay patuloy nagpagawa ng kasamaan at walang conviction, question mark ang pag-ibig ka. Wala sa iyo Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi mo tunay tinanggap ang Panginoon. Be trustworthy. Mamuhay ka na pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Bawat sa atin ay may gampanan. Hindi pare-pareho ang pagkatao sa atin. Hindi lahat pastor. Hindi lahat elders. Hindi lahat deacon. Pero hindi mo kinakailangan magkaroon title. Hindi importante sa iglesia ang title. Hindi importante sa iglesia ang posisyon. Ang importante sa iglesia, not a position, but a function. May position ka na, hindi mo ginagawa. Wala kang function, wala kang ginagawa. Yes, friend. Kaya lang tayo, tinawag ay sa pagkatawag para spiritual leadership. Pero ang miyembro hindi ibig sabihin, wala siyang dapat ginagawa. Merong ginagawa dyan na hindi man siya leader, pero nakakita niya ang pangangailangan sa iglesia. Katulad ito, hindi siya leader. Nakita niya na may in-charge, nagbigay ng industrial fund. Yung ibang member, hindi naman leader, nangangailangan ng kortina, nagbigay ng kortina, ng cover. Ibig sabihin, huwag mong isipin, hindi naman akong leader eh. Hindi na magagawa, hindi na tutulong. Lahat tayo ay may responsibilidad sa kaayos. Pag-anniversary, hindi ka naman leader, pero bibigay ka ng prutas. Hindi naman sinabi, pero nag-volunteer ka. Ganun ang ibig sabihin. Tayo mabuting katiwala ng Panginoon. Naunawa ba nyo? Amen. Hindi lang ang leader. At kung leader, mas matindi ang pagkakatiwala. Si Saul, pinagkatiwalaan ng Panginoon maging hari ng Israel, pero bumaksak. Ano nangyari? Natapos ang buhay niya ng hindi tama. Hindi maganda. Huwag ganun. Tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon gumawa ng mga bagay ayon sa kakayanan natin. Huwag natin pabayaan yung katungkulan pinagkatiwala sa atin. Kahit kalumang kalagayan mo sa iglesia, gawin mo ang makalulunod sa Panginoon. At asahan mo, hindi lamang ikaw pagpapalain, pati ang buong sampahin mo. Letter B. Be more likeful. Verse 22 and 23. Maging kakit-akit ang buhay mo bilang Kristiyano. Ang tanong, anong mas gusto mo? Buhay mo kilalang Kristiyano ka, pero di ka nabubuhay sa gusto ng Diyos. O Kristiyano ka, pinakikita mo malaki ang pagkakaiba ng mga Kristo. Yan ang tanong ko sa inyo. Kristiyano ka, pero hindi makita. O Kristiyano ka, nakikita sa mundo. Kayo makakasunod nung, hindi ako. Hindi mo ba? Kahit ang Diyos, hindi niya pipilitin gawin mo yung gusto niya. Dahil bawat isa sa atin mayroong free will. Sariling pagpipili. Pero bigyan Diyos na landasin. Dito ka dumaan sa makito sa taan. Sa patandang ito ay aking kalooban. Pero hindi sinabing, doon ka, huwag ka mapunta sa bandaan.
Huwag kang pupunta sa malawakan. Eto, dalawang makipon. Pumili ka. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Gusto mo mabuhay Kristiyano? Tinanggap mo si Kristo? Sasabihin mo Kristiyano ko? O nasa iyo pa rin. Kung gusto mong tinanggap mo lamang, pero hindi ka nagbabago. O gusto mo talaga, ikaw ay nagbabago. Ikaw ay nag-ilaw ng sanlibutan. Alam mo ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi mo lang sinasalita, kundi isinasabuhay mo. Sunod. Sana, kung magustuhan ka ng tao, dahil may nakita sila sa buhay mo na iba sa buhay ng iba. Yun ay dahil kay Kristo na ating Panginoon, naway yung mga bagay na magustuhan ng tao sa iyo. Dahil una, sumusunod ka sa Diyos. Yung malaga. Kaya ka nagustuhan ng tao dahil pakita ng tao ang kabutihan mo. Sarili mong gawa. Sarili mong pagsisikap. Pero sumusunod, gumagawa ka ng mga bagay ito dahil sinusunod mo ang sinasabi ng Diyos. Hindi ginagawa mo yung sa sarili mo akala. Ang ginagawa mo kung anong nabasa mo sa salita. Pangalawa, dahil sa paghiwalay mo sa mali at namuhay sa katotohanan. Lahat ng mali ay mali. Ang mali na kasalanan at malaking kasalanan ay pareho sa paningin ng Panginoon. Ang nagsinungaling at ang pumatay ng tao, parehong kasalanan. Sa korte, pag sinungaling, ang parusa, maliit lang kung ilang araw o buwan, mabibilang mo. Pero ang murder, pinakabababang preso ay 20 years and above o kaya lifetime. Yun ang pantunan ng batas ng tao. Sabat mas malaki ang kasalanan ng pagpatay kaysa pagsisinungaling. Pero sa Diyos, ang pagsisinungaling at pagpatay ay parehong malaking kasalanan at sa impyerno ang kanyang pupuntahan. Kaya dapat alam natin ang mali, iwasan natin ang mali. Huwag natin tayo mga tuwiran, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Oo, naiintindihan na tayo ng Panginoon. Ang problema, hindi natin naiintindihan ng Panginoon. Ang Panginoon lagi tayo naiintindihan, pero tayo hindi nakakaintindi sa Panginoon. Laging one-sided tayo, laging sa ating sarili ang ating ginagawa. Sunod. Dahil sa pagbuto sa mga pagkikuha ng Diyos sa buhay, sana hindi ikaw Kristiyano na kaya nagustuhan ng kalibutan dahil Kristiyano ka pero wala kang pinagkaiba sa kanila. Kaya be more lifeful. Be more lifeful. Lalo kang magliwanag at lalo kang maging kaibigan. Alam niyo ang kalimutan dito, maraming kabataan ng una ang Kristiyano. Pero bumaksak siya, ang napakasawa niya ay unbeliever. Huwag nang gagawin yan, mga kabataan, na kayo ay makikipagrelasyon sa unbeliever. Sa bakit yun ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Corinto, huwag kayong makipamatok sa di mananampalataya. Maaaring kasama siya sa iglesia, pero totoo na yan, kaya siya umating dahil sa iyo. Hindi sa Panginoon. At matititin talaga siya kung siya Kristiyano. Umating siya dahil sa Panginoon, hindi dahil sa iyo. Pag hindi na siya dumalo, hindi rin dadalaw. Sa mga
hindi ang Diyos ang Diyos niya, kundi ikaw. Pag ganun ng tao, iwasan mo. Sapagat magiging masaya na ang iyong buhay pag kayo ay maging mag-asawa na. Mamamatay ang spiritual mo, ilalayo ka sa Panginoon, at darating panahon, patay na ang relasyon mo sa Panginoon. Yan ay patotoo ng maraming Kristiyanong dating napakainit. Mga song leader dito. Song leader, mainit. Maana, mananayaw. Pero naging boyfriend na makasawa ng leader. Aattend ng ilang buwan. Ngayon wala na. Why? At saka hindi papayag ng Diyos, ang Diyos na maging biyanan sa Satanas. Papayag ba yun? Ang father mo ay ang Diyos. Dahil kayo anak ng Diyos. Ang father ng sanlibutan, Satanas. Papayag ba magbiyanan yung dalawa? Hindi. Maglalaban yun. Amen mo ba? Kaya sabi ng Bible, huwag ka makay pamato. Lord, pogi yun eh. Wala naliligaw sa akin. Nagkaroon pogi. Ang future mo, hindi nakadepende sa pogi. Ang future mo, nakadepende kung yung boyfriend mo ay tunay na born again, sumusunod sa Diyos, at may pagkatakot sa Diyos. Pag wala yung katangian mo, kahit mahal mo siya, wala mo siya. Tayo. Pero huwag yung subukan ng Diyos. Pag dumating sa pagkakataong hindi ka napigil, nasa huli daw ang pagsisisi. Lord, bakit ganito? Sinasakpan naman ako, naglilipot naman ako. Bakit binigay mo ko sa aking asawa? Dati ang bait-bait. Dati ito'y kakain, binibigyan ako ng ulam. Ngayon, inaubusan ako. Dati, pagka kami lumalabas, sasakay sa preskin, pag lumabas preskin, hinahawak ako siya. Papuntas ko ulit. Ngayon, pag babae, iiwanan ako. Ganun. Kasi, umaatandaan siya dahil sa iyo. Bakit hindi tunay na Kristiyano? Amen ka! Amen. Amen ka! Amen. Kaya, pag yung naniligaw sa iyo, lightful, yan, Lord. Pero tama pa rin pala, hindi yung madaling manlilang kapay. Pag nakita mo sa kabila ng pagsubok, ikaw ay nanghihina, pinalalakas ka niya. Pag siya naman nanghihina, pinalalakas mo siya at yung advice, nagtatanggap ba kayo, pareho kayong tumataas, na nalilipap, okay yun. Pero pag sinabi kayo na pag kayo nanghihina, huwag muna tayo mamasyal muna tayo. Araw, hindi tuloy sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya marami kayong may asawa eh. Pinapakausap na ako eh. Bagay matanda na. Isa. Ako yung nalulungkot. Bakit siya pa naging asawa ko? Naliligaw siya. Kami naliligaw siya. Pero ito, naliligaw sa akin. Ba't na lalaki? Ang ganda na ko. Pero habang kami tumatanda, ngayon ko naunawa na mali pa lang decision ko. Sabi ko, Esther, wala ka na magagawa. Pag-pray mo, mag-rapture na lang. Amen. Wala ka problem. Amen. Sunod. Be more loyal. Maging tapat ka sa Diyos mo saan ka man magpunta. Pag tapat ka sa Diyos mo, tapat ka sa pastor mo at sa church mo. Kinikilala mo ng malaking pananagutan ka sa mga bagay na ginagawa mo. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Lahat tayo sa waling panahon ay haharap sa Panginoon at magsusuri tayo lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Kaya hindi tapat. Pag hindi tunay na tapat sa Diyos, ay tapat ka sa church mo at sa pastor mo. Huwag mo na sabihin, Lord, mahal kita. Ay, umalis ka ng church. Ay, sabi ng Panginoon church, ititipunin ko ang aking mga tupa sa kulungan kung saan dapat naroon. Ay, nakakita.
hindi maganda sa leader. Hindi perfecto ang church ito. Kung maghahanap ako ng church, pupunta ko doon sa church yun, perfecto. Yung church na yun, hindi na perfecto. Bakit? Pumunta ka eh. Pumunta ka sa church, kaya hindi perfecto. Ay, nung umalis ka sa church, yun ang naging perfecto dahil hindi perfect, hindi perfecto, umalis na, kaya naging perfecto yung church. Yung pinuntahan niya, na perfecto, naging di perfecto kasi puro kapintakan. Iba naman suot ng pastor na. Lousy. Iba yung suot ng pastor na, iba pastor na. Lahat di kapitan. Takatang magpintahan. Pari-pari na. Lord, bakit hindi binabago yung mensahe? Kinausap ni Lord, kaya hindi nang binabago dahil hindi ka pa nagbabago. Amen ba? Amen. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang gawain, mahal mo ang pastor mo. Amen. Ephesians chapter 6 verse 4, ang pastor, ang malingkod, regalo ng Diyos. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung walang pastor dito, o mga leader, kapalagay nyo, pupunta pa kayo dito? Ha? Ay, sino mag-lead? Kung walang pastor, kung walang leader, pupunta pa kayo? Wala na. Tandaan nyo, ang apostol, evangelist, pastor, at teacher, sila ay regalo ng Diyos. Sabi nga, ang iba ay pinagkalooban na maging pinagkaloob sa ulit talata upang kayo tumatang at tumibay. Ibig sabihin, yung mga ministry ito, ilagay sa iglesia para tumibay, tumatag ang mga mananampalataya. Amen. Yun yung purpose noon. Kaya, mahalin mo ang unang Diyos, pangalawa ang pastor mo, sabagat ang Diyos nangungusap sa pastor Amen. kung anong dapat sabihin sa iglesia. Kung paano si Moises, kung anong gustong ipabot sa bansang Israel, ang kinakausap ng Diyos, si Moises. At pagkatapos si Moises, humaharap sa kalipunan ng Israel at sinasabi kung anong gusto ng Diyos. Kapanan natin yung mga leader ang kinakausap ng Diyos para gusto niyong ipabot sa iglesia ay matanggap niyo. Sunod. Ang pagkatapat sa Diyos ay kailangan ng matinding devotion, determinasyon, disiplina sa sarili. Yan. Determination, devotion. Lalo sa prayer and reading the Word of God. Meron kang devotion. May tinakdakang oras at lugar para manalangin at magbasa ng Biblia. Yung oras na yun, dapat ko, kahit anong ginagawa ko, mananalangin ako. Magbabasa ako niya. Kahit anong mangyari, kahit busy ako, determinado ako na gawin ko ito. Kalabas ng araw. Determinasyon. Maraming sagabal. At sabihin niya ito, tapos mo na yung ginagawa mo. O may pupuntahan ka pa. O kung ano nang gagawin mo. Magkaroon ka ng determinasyon. At pakatlo, disiplina sa sarili. Hindi kayang disiplinahin ninuman ang sarili mo. Ikaw mismo ang didisiplina sa sarili. Ang pinakamalaking kalaban ng Kristiyano ay hindi satanismo. Hindi komunismo. Kundi ako mismo. Yung sarili mo mismo. Pag wala kang disiplina sa sarili mo, wala kang determinasyon. At kung wala kang determinasyon, wala kang devotion. Amen mo ba? Hindi porket Kristiyano ay ibig sabihin, itanda ang buhay mo, mabait ka na. O ano ako'y bagong Kristiyano eh. Nagbabasa ako ng Biblia, nakaupa ako ng sigarilyo. Kaya nagbabasa ako ng Bible.
tinanggap ko si Kristo. Pero harap ko yung Marlboro, kape, basa. Kaya hindi. Pero habang binabasa ko ang Bible, pinakita ko yung kapangyarihan ng Word of God. Yung Word of God ang nagbago sa akin. Hindi ko binago ang sarili. Pero meron akong disiplina sa sarili. At nung magkaroon ko ng disiplina sa sarili, nagkaroon ang determinasyon na dapat gawin. At para magawa ko ito, nagkaroon ako ng devotion para magawa ko yung nais kong gawin sa aking buhay. Ganun ba? Walang instant. Madali ang pagbabago ikaw mismo. So, papasa sa sarili mo. Pag-inom ng araw. Hindi, madali yun. Dapat disiplinahin mo. Nalala ko na pag naniligarilyo ko. Wala niya ang kahakahan dahil ang kumalingay. You will destroy the temple. Wala sa isip ko. Bibigyan ko siyang stick na Marlboro. Tag-hipit kong ganan, biglang papasok sa akin. Di ba tinakot mo na yung panila? Huwag mo. Lord, sorry. Yung sigarilyo, dahil sa lampakan ko, tinatapakan ko kaya espiritu ng pag nanasa sa nicotine, lumayas ka. Kinabukasan, sabi na lalamunan ko, manigarilyo ka. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi! Pinagtagumpay ko isang araw. Yung araw ito, pagkatagumpay ko pa rin. Determination. Sunod na araw, may bibigay ng sigarilyo, yung Blue Seal. Gusto pa lang yung Blue Seal eh. Ibigay sa akin. Tatagapin ko. Oh, mamahal ito. Hindi! Tatapakan ko isang hindi pwede, malayan ako sa ito. Determination at devotion na aking iniwanan na ang pagnanasa sa sigarilyo at sinekotin. So, lumabas sa buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala na. Bakit? Disiplina sa sarili, determination, devotion. Ganon din sa panalangin at pagbabasa sa Biblia. Disiplina sa sarili, determination, devotion, at doon, hindi instant, gradually mababago ang iyong buhay. Dumating na sa puntos, patutungan sa aming Bible study. Noon, believer ako, lahat ang pinuntahan ko, meron akong girlfriend. Dahil, ano tawag yun? Yung pagkatapos ng trabaho, dami yung pupuntahan ka para di ka nainip. Outlet, pupuntahan mo yun. Wala, hindi ka nainip. Dahil hindi na ako na-away. Yung mga Kristiyano ko, Kristiyano ko dito ako sa babae. Pastor, sabi, Brad, pwede mo tayo magkita? Sabi, bakit? Hindi, magkita tayo. Pwede mo mag-usap tayo dito. Sabi, hindi pwede. O kaya mo sa simbahan, sa kuli ko. Bakit? Gusto ko lang natin makausap. Na-discern ko agad. Sabi ng Panginoon, yung babae na po, babae na mayroong anak. Gusto niya makakuha sa'yo ng pera, kapalit kay laman. Yun ang Holy Spirit. Para pag binigyan mo siya, may sustento sa pamilya. Kaya magaling Holy Spirit. Pag ikay inaayos na ang bahala naman. Ano hindi pwede pastor ko. Ang sabi ng babae, kahit ikaw pastor. Sabi gano'n, sabi hindi pwede. Hanggang siya nawala. Dahil naman dyan, tayo ko kayo na. Bible faith, babae, sugal. At yun ay bago ka makawala doon, talagang dadaan ka sa testing. At pagdalampasan mo yun, iba naman. Kaya, disiplina sa sarili, determination, at devotion. Sino? Kailangan mo magkaroon ng bagong pag-iisip sa Panginoon. Yan. Ang pag-iisip nito ay dapat sa Panginoon. Bilang kayo ay Kristiyano, huwag mabuhay sa sampatya ng ibang tao. Mabuhay ka at umangat ka sa kalulungan ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, gusto mong maging mabuti, lalo pag may nakakita ng tao, para maipin ka sa tao, gagawin ka ito. Simpatya ng ibang tao.
ginagawa mo, ayaw mong mapintasan ng tao dahil nakatingin sa iyo. Hindi ng priority. Kaya mo ginagawa ito, kahit saan ka man naroon, may Kristiyano, sa man lugar ka, wala ka man sa Laguna, sa ibang lugar, ikaw ay Kristiyano, sabagat gusto mong mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Kristiyano ka! Mga nakaraang panahon, meron akong kabati-bati, yung kilala ni Pastor namin, na namatay na. Bali kami, bali. Nag-aaral kami sa 6-month theology. Sharing kami. Naging malapit. Meron isang kamag-anak sa Baguio na may tindahan na apartment. Inayayahan na ako. Sumama naman ako. At habang nasa bus, nag-share ako ng word Bible sa babae. Hindi pumasok sa isip ko, nagagawin niya ito. Sabi, Pastor, sige, tabi kayo at pagpukunan ka kayo ng pintor. Di siya ako na, sabi ako. Halos pagkatigil mo, pinigturan. Alam mo ano ba sa issue? Babae ko. Nagtaka ako, bakit nagkaroon ng issue? Lumabas doon sa kapatiran ako may babae. Yung pala siya parang may babae. Yung aming kapatiran kabataan. Na nakuha niya loob, nagalaw na. Ang pangako ay pakakasalan. Dahil yung nakasama niya hindi kasal. Pakakasalan. Para may pagtago yung problema, pinapag-approve yung babae. At ako sumamalo, akala ko kaibigan ko. Pero ako ilagay sa alalahanin. Pero ang Diyos ang bumante. Lahat ng business nila bumaksak. At ang pamilya niya lumalo. Punta ng Quezon. Napalitaan ko na pagsuspendyahan ano yung taga-sumbong sa polis? Ano tatawag mo? Asset. Dinukot ng NPA. Hindi nila. Pero maganda rin mga na naging pastor na doon. Pero siya, bakit? Ay maganda yung babae, pilit sila kami. Nagulat ako. Dahil tayo, kahit saan tayo naroon, dapat maging kalugod tayo sa Panginoon. Dahil kapag tayo hindi naging kalugod sa Panginoon, ang resulta, hindi rin tayo kalugod sa ating sambahayan at sa loob ng iglesia at ang resulta, wasak ang buhay mo at ang pamilya mo. Ikaw ang mamimili. Kaya yun ang kailangan natin, proper Christian living. Sapagat ito ay hindi basta isang uri ng gawain. Pagkabot mong tinanggap si Kristo, ligtas ka na, tapos na, no. Yun ay simula ng iyong paglalakbay bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Magala ka out of more than 8 billion na tao. Kaya bawal pa, isa ka sa pinili, hinilang, hinihalal upang dalhin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Palapakan natin tayo. Hallelujah. Let's use my welcome. Alam ko, bawat sa atin ay dumanas na gano'n. Lumapit muli tayo sa Panginoon para tayo paggamit at tayo humingi ng kapatawaran. Let's sing the song with our heart. I will come. Jesus. Sing it with your heart. Lord
na kailanman ay hindi siya yung kamay para hindi ka gumawag. At kailanman hindi humina yung patinig o baka may hindi marinig. Ito ay dahilan sa aming mga kasalanan. Ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus, muling tumutulog kami sa trono ng biyaya at aming itinutulog muli sa iyo ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ayon sa iyong salita, kung ipapahayag ng aming mga bibig ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami tatawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Kami ay iyong patatawarin. Ginutulog namin si Ama ang kapakalan ng aming buhay. Sinasabi mo, Panginoon, lumapit sa iyo, Ama ng aming at lupa at napapagalan at ito'y iyong pagpapahingi. Sa umaga ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Kristo, taos puso namin hiningi sa iyo ang aming mga nagawang kasalanan. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking kasalanan. Kinikilala namin, Ama, kami nagkasala sa iyo, sa isip, sa wika, sa gawa, sa haba ng puso, sa lahat ng kaparaanan. Kami ay hindi naging kalugod sa iyong harapan. Patawarin mo kami, linisin mo kami sa lahat ng kasalanan namin, mula sa pinakamaliit ng mga kasalanan hanggang sa pinakamalaking kasalanan. Dalang namin, Ama, kami mahugasan sa banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Aming iniwan sa trono ng iyong biyaya ang aming kabagaban, ang aming mga kahirapan, ang aming kaisipan na may kaguluhan, sapagat nasa iyong kasagutan ng lahat ng aming panganan. Higit sa lahat, dalangin namin sa tulong ng Banal na Espiritu, muli mong ibalik sa amin ang kagalakan. Tulad na sinabi ni David, bring back the joy of salvation. Ibalik mo sa amin ang kagalakan ng kaligtasan. At huwag mong ilayo sa amin ang Banal na Espiritu, manapay, manatiling buhay, nananahan, nangunguna, nagtuturo, nagpapaalala, at magtutuwid sa aming mga buhay. Revive us, Father God. Revive us, our spiritual life. Make us revive. Gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa magitan ng ignition, ng power, ng authority, ng fire, ng Holy Spirit, ang isang muling dumaloy sa aming buhay. Ibalik mo sa amin naman ang unang pag-ibig sa iyo. Yung Espiritu na aming tinanggap ng una, yung Espiritu ng unang pag-ibig at pagkilikod sa iyo. Salamat sa iyong kahabangan. Salamat at ang mga lukwang Kristan ay muli mong pinagana. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagwalhati, sa iyo ang pagkakila, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pasasalamat, ang lahat ng pinakamataas sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ang lahat ay magsabi na Amen. God bless you.
Praise God. Sige po, ngayon po ay talako tayo sa pagbibigay. Salamat sa Diyos dahil sa magandang mensahe na ating napakinggan, yung buhay ng isang Kristiyano. Kaya tayo manalangin para sa pagbibigay naman. Oh, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpupuri ng papasalamat sa umagang po, Panginoon. Una sa buhay, sa kalakasan na patuloy mo yung pinagkakaloob. Salamat o Diyos na meron kami Diyos na buhay na lagi namin hanggang sa klolo sa amin, Panginoon Diyos. Salamat na meron kami Diyos na nagpapala sa amin. Salamat na meron kami Diyos na nagpapagaling sa amin. Salamat o Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa umagang to, O Diyos. Narito kami sapagkat sabi mo, Panginoon, na ibigay namin ikasampung bahagi, Panginoon Diyos, para sa may magamit sa bahay sa bahay, Lord God. Maraming salamat. Hiningi po namin, O Diyos, na ang lahat na magbibigay, pagpapalain mo, O Diyos, at sa lahat ng malilikaw, Panginoon, sa umagang to, hiningi po namin, O Diyos, na gaspasan mo po at pagpalain ng bawat pera na malilikaw upang sa gayon ay maidaloy, magamit sa mga pagpapahayag ng salita mo, Panginoon, hindi lang sa mga eskwelahan, Panginoon, kundi sa bawat lugar na hindi pa naaabot ng salita mo, ay makapakinig sila ng mga salitang nagmumula sa iyo. At ito po ay mara sa pamuhay nila, Panginoon Lord. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng pagpapala mo. Salamat sa mga anak buhay na pinagkaloob mo, Panginoon. Tunay napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na walang katulad, magpakinagay ng paman. Hallelujah. Lord, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, panluwalhati sa tanging buktong na anak ng Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon po, dako naman po tayo sa announcement para sa next Sunday na ating gawain ng pananambahan. Ang MC po natin ay si Sister Rochelle Sarmiento. Ang ating scriptural readings, Brother Prince Angeles, ang special number po ang ating children. Ang ating message, ang messenger po sa Pastor Manny Murillo, ang operatory prayer Sister Binay Francisco, at ang ating closing prayer ay si Pastor Lori Lagamson sa ating po next Sunday. At ngayon po ang ating po closing prayer, ang ating mahal na Bishop Apostle Charlie Lagamson. Praise God. Purihin ng Diyos. Tayo po lahat dito ngayon. Hallelujah. Salamat po tayo sa Diyos sapagkat lumalayo ang mga bagyo. Yung po ating naranasan ngayon ay habagat, hindi po bagyo yan. Sana po ay huwag tayong maging katulad ng gabi. Ibig sabihin ay ayaw mapatakal ng ulan. Ang tunay na Kristiyano
na may katapatan, umulan, bumagyo, humangin, anumang ang mangyari sa mundo ay nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen? Kahit ano pa mangyari, wala pong bagyo, wala pong hangin, walang anumang abagat na pwede humadlang sa paglilingkod natin sa Diyos. Tayo po pinagkatiwalaan ng Diyos, mga Kristiyano. Napakaganda po ng mensahe ni Pastor. Yun po ay revival message. Mensahe ng pagbabagong buhay. Mensahe ng pagkagising ng mga Kristiyano. Panahon na para tayo mga Kristiyano ay magising sa katotohanan. Kapag ang mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran ay katunayan na yan. Tandaan na yan na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Nasa mga pituan na. Ang masarap, maabutan natin ang pagdating ng Panginoon. Tayo may tapat sa Kanya at masabi niya sa atin, "Come to me, all my faithful servants." Lumapit kayo sa akin mga tapat na mga lingkod ko. Kaya po ang mga tapat na lingkod ng Diyos ang pinalalapit ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po manalangin. Ito po prayer request po ng ating kapatid, si hindi ko babasa ito. Audrey. Si purihin nyo. Tayo po manalangin. Papasok na lang kami po ito sa mga pag-prepare natin ito. At naniniwala po ako na ang Diyos ay gagawa ng silo sa pamagitan ng panalangin ng mga taong may masulit na puso ng mga taong mga anak ng Diyos. Gawad din yun yung kamay papunta dito, patungo dito, at ito pag-pray over ang mga nasa nakalagay sa prayer request na ito ngayong umaga. Umasa tayo ng Diyos ay pipilo sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Awitin nga natin, alam po may magagawa ang Diyos. Alam po may magagawa ang Diyos. na ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na malumanay sa pagkagalit, ikaw ang Diyos na mapagkumbaba sa amin,
Ikaw ang Diyos na mahabagin sa aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Ikaw ang Diyos na mabuti, maunawain. Ikaw ang Diyos na nakaalam, nakuha ang laman ng aming puso ngayong umaga. Panginoon, ituon mo ang iyong pananaw sa lugar na ito. Panginoon, ipatong mo ang iyong mga pangyayari na kamay sa prayer request na ito ngayong umaga. Dinutulong ko po sa iyo ang prayer request na ito ng aming kapatid. Panginoon, dalangin ko po ngayong umaga. Igulat ko po ang iyong mapagpalang kamay sa mga kapatid dito na nangangailangan, nangangailangan, nangangailangan ng himala, nangangailangan ng pagpapala mo, Panginoon. Tulungan mo ang mga kapatid dito ngayong umaga. Pagpalain mo pa sila ngayong umaga, Panginoon. Pagkalingin mo sila, i-bless mo sila, Panginoon, dalangin ko sa iyo. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay ngayong umaga, Panginoon. Lay your hand upon them. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Panginoon, bless mo ang sa kanila. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang mensahe na dinala ng iyong lingkod. Naging paliwanag sa amin ang amin dapat gawin bilang isang Kristiyano. Bilang tungkulin namin na pagdala ng kaluluwa sa amin sa iyong paanan. Tungkulin po namin ibalita ang magandang balita ng Ebanghelyo, kaligtasan. At tungkulin po namin na pakainin ng salita ng Diyos ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Tungkulin po namin, Panginoon, na bigyan namin ng encouragement ang mga nanghihina, mga nagtutupay-pay sa pananampalataya. Tungkulin po namin bilang mga lingkod mo na ituro sa kanila ang tamang daan, katotohanan at buhay. Panginoon, napakabigat na responsibilidad ng iyong mga lingkod. Sisigilin mo sa kamay, sisigilin mo sa Panginoon ang dugo ng mga tao sa amin, Panginoon. Lord, maawa ka po. Maawa ka po, Panginoon, sa mga kaluluwa. Lalo na po yung mga tao na humihiwalay sa iyo, nanlalamig, nalulupay-pay dahil sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Lord, abutin mo sila sa oras dito. Mag-usap ko sa kanilang puso, Panginoon, mag-usapin mo sila. Dalangin ko, Diyos, tulungan mo ang mga tao ito na muling lumapit sa iyo. Magpaligtog sa iyo, Panginoon! At muling magtalagan ng kanilang buhay sa iyo. Lord, i-bless mo ang bawat isa. Dalangin ko. Dalangin ko rin ngayong umaga, Panginoon, ang panahon na ito. Alam po namin na ito'y kalooban mo sapagkat kailangan din po ng aming bansa ang patak na ulan dahil ang mga dam namin, Panginoon, ay bumababa na ang level. Kailangan din ng tubig, Panginoon, ng mga tao. Alam mo, Panginoon, sa panahon ito, ang kahirapang nararanasan ng iyong mga anak, ng mga tao, ng mga Pilipino, Panginoon. Dalangin po namin, tulungan po ang aming mga kababayan na sa ibang bansa, lalo na po yung mga nasa gitna silangan. Naladamay dahil sa gera, Panginoon. Tulungan po sila, ingatan ang mga kapwa namin Pilipino na Kristiyano na naroon. Tulungan po sila, Panginoon. Tulungan po ang aming bansa, Panginoon.
senador, ang lahat ng mga congressman, lahat ng mga gobernador, lahat, Panginoon, ng mga mayor, mga sangguniang bayan, kusihal, ang mga barangay, ang lahat ng mga barangay, Panginoon, tulungan mo po ang aming bayan, lalo Panginoon sa panahon nito, ng disaster, panahon ng pagbaha, panahon ng pagguho ng lupa, panahon ng mga lindol, Panginoon, lumarating sa aming bansa, panahon ng mga bagyo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, makaahon na lahat ng mga disaster na yan, mga crisis na yan, Panginoon, mga crisis na dumarating sa aming bayan. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong umaga. At naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ay mayroong magagawa. Ikaw ang Diyos na gumagawa. Ikaw ang Diyos na buhay na nakakakita ng lahat na nangyayari sa aming buhay. Nalangin po namin sa iyo ngayong umaga, bawat Kristiyano, bawat kapatid na may karamdaman, may problema, ano man ang kanyang kalagayan sa buhay ngayon, nalangin po namin sa iyo. Abutin mo sila, Panginoon. Abutin mo sila ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa aming pagpasamantalang pag-iwahiwalaan. Igatapog po kami sa aming daraanan. Makauwi po kami ng malwalhati sa aming mga tahanan. At makikilaw po kami ng aming tahanan. Nagliliwanag po kami sa aming buhay, sa aming bahay, sa aming mag-asawa, sa aming mga anak, mga apo, malugat, mga pamilya, Panginoon, magliliwanag po kami. Maraming salamat po sa Panginoon. Ngayong umaga, ngayong namin inabalik ang pinakamataas, pinakapurihan, kalulatian magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Tagayin po natin ang pagpapala ng ating Diyos, Amang sumasalangit, ang lumalangit pagsiligtas ng ating Panginoon Kristo, ang pagkikipisan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Panginoon. God bless you.